pagka bumabiyahe tayo. So gamit natin ngayon tent is Vidalido, Punsan. So marami kasi nagtatanong sa comment kung paano namin napagkakasya ang aming tent na Vidalido, Punsan, medium size, 46 person dito sa aming Honda Click. So scooter lang ito, Honda Click 125. And then napagkakasya namin ng ganung kalaking tent. So tamang diskarte lang sa pagpapak. So papakita ko muna dito sa ating mga gamit. So ito, dahil may gulay board si Honda Click, so, marami ako muna nailagay dyan. So unang-una, dito sa ibabaw, itong block na to is dito yung mga aming mga damit, tumbler, tapos yung mga makeup ni Joy. Yan, dito rin mga toothpaste, mga ganyan. So sa mga gamit sa paligo. So dito sa pangalawang layer ng ating gulay board na tinatawag. So gulay board ang tawag dito ng mga Honda Click user dahil din namin nilalagay yung gulay pag namamalengke ka. Totoo? Gulay board ang tawag. So ito naman, yung pangalawa namin dry bag, ang nakalagay dito is ito yung pole ng Vidalido. So medyo mabigat ang pole ng Vidalido. Nasa magit 8 kilo to. Kaya siya mabigat dahil bakal siya. So yun nga, hindi pa tayo nakakabili ng mga aluminum pole, naghahanap pa tayo. So dito naman, dito rin sa loob ng dry bag na to is yung ating mat. Itong mat na to is pang Village 6. So yung pang Village 6 na mat is kasya sa Vidalido. So yung pangalawang dry bag. Itong sa ilalim, ito yung aming bagong upuan. So yung upuan namin, ang tatak niya is 3F UL gear. So napakagaan niya, parang wala pa siyang 1 kilo. Ito naman tayo sa ating saddle box, nakamatunda. Madilim. So dito naman tayo ngayon sa ating saddle bag at duffel bag. Ito, dadala tayo ng pangsapin. Nagiging pangsapin, saka nagiging kumot na rin yan. Ang pag-setup na ito ng saddle bag na to, pinapatong lang siya sa upuan. So pinapatong lang siya dito sa upuan, and then itong strap na to sa likod, itatali mo lang siya dito. So dito yan, hindi ka makita dito. Meron siyang strap. Yan, tali mo siya dito para additional safety. Hindi gumalaw yung saddle bag. So papatong mo na siya sa upuan, then all goods na. So papakita natin yung laman nito. Kung ano yung mga laman ng ating saddle bag. So madali lang din siya tanggalin. Tulad ng Honda Click dito kasi yung gas. Tanggalin mo lang. All goods na. So dito naman tayo sa ating duffel bag. So binobli ko siya ng cargo strap para talagang safe. Dahil nilagyan dito ko rin pinatong yung ating storage box. Sa Mountain Peak, baka naman. Ayan, nandito yan. Pinatong ko sa dyan para yung sa ilalim ng duffel bag hindi siya tumama dun sa mga screw ng ating itong bracket. Bukod dun sa cargo strap na pangtali ng motor ay ng ating bag sa motor, ang meron din siyang sariling strap ang ating duffel bag. So makikita nyo dito, meron siyang yan, may lock siya dito. So 4 yan, 1, 2 sa kabila ay tama, 3 saka 4. So ganyan lang naman siya, tatanggalin mo lang siya ng ganyan. So all goods na. Tatanggal mo na yung duffel bag mo. Itong sa ilalim na lames. So ang pag-setup pala, no, tutunan nyo, may 4 siyang strap. So tatali mo lang siya dito sa tawag dito, bracket ng top box mo. Yan. Ito rin kabila, yung dalawa rin. Kaya yung bahala, diskarte nyo kung saan nyo siya itatali.
So para pag nilagay nyo yung duffel bag nyo, i-strap nyo na, ang tawag sa ganito, i-push lock nyo na lang siya. So guys, ito pa, maliit lang kasi yung compartment ng Honda Click. So pag may bilibili kami mga pagkain, dito na kami sa nilalagay. So yan, ito yung lagayan namin ng mga pagkain. Hindi siya nakalagay. So dito rin namin nilalagay yung aming mga charger battery ng GoPro, Power bank. yung power bank. Ayan. So titignan nyo, maliit lang siya, kaya limited lang talaga yung space niya, hindi tulad ng mga ibang motor na malalaki. So guys, napakita ko itong laman natin duffel bag. So dito nakalagay yung tent, yung ground sheet, saka yung airbag natin. So dati, nung gamit namin yung Nature Hike P4, marami siyang nalalagay dito. Hindi lang, may pole pa, may ano, dahil nga malaki yung ating bidalido, sinasakop na yung duffel bag. So ito, nalabas ko na nga pala yung ating ground sheet. Ito, part aming ground sheet. Ito yung ground sheet ng ating bidalido, nalabas ko na siya dyan, pero dito siya sa loob. So sa loob nito, nakikita ang nandito rin ang ating lamesa. Tapos yung ating airbed na cover, mattress ba tawag yun? Bedsheet. Bedsheet. Tapos airbed na napakabigat din. Ginusto namin ito dahil hindi namin naranasan dati nung naka-nature kami yung airbed. Bumili kami ng airbed, kaso nga lang mabigat pala talaga yung mga ganitong airbed. Pero yun nga, gusto mo ng pahinga sa campsite, maganda naka-airbed ka. So ito yung ating ito pala yung mga pillow, air pillow dito rin. So ito yung ating tent. Halos kasi laki na siya ng duffel bag, pero kasya siya nito. Yung iba kasi yung malaking tent, hindi kasya sa duffel bag. Yan. So yung sukat pala na itong bida dito, 60. Tama-tama na siya sa wala naman siya. So ito naman tayo sa saddle bag. So ang lock nito is apat, isa, dalawa, tapos ito sa gilid. Yan. So ito yung laman ng ating isang side bag. So meron siyang tawag dito, kapote, and then nandito yung ating ilaw, ating towel, dalawang plato, at another ilaw. Tapos ito pong isang bag. So dapat magalito rin kayong bag para medyo organize yung gamit. So dito halo-halo na siya. May kasama pa siyang ilaw ulit. May lagyan mo sa ilaw kaya maraming ilaw. Tapos itong Gizolife na fan, ceiling fan. Nandito rin yung ating lutuan, yung mug, tapos yung butane. So dito naman sa kabila natin yan, another lamesa na maliit, at itong ating kapote ulit. Tapos ito yung mga peg nandito, at another bag ulit. Nandito naman kita nyo, punong-puno siya. Nandito yung ating condiments, yung ating lutuan, mga kapat, tapos yung yung cook, tawag dito, yung cookware natin, yung kawali nandito. So kung titingnan yung kawali, tingnan nyo, lapit mo dito. So sa loob ng kawali nandito yung mga kape, share cup, yan,
sayang yung space kasi kaya kung may makita kayong space, siksik nyo lang yung mga gamit ng ganyan yan. Diba? Magiging sakto rin yan. So yan. Ayan yan. Diba? Pagka ganyan na yan, magiging sakto na yan. So yun lang at ito pala, folding bucket. Yan. Tinanggalin natin yung mga gamit natin, diba? So babalik natin. Tingnan natin kung ganun pa rin magiging setup. So, check muna ulit. Sige, pera ko ng sarili mo. Mga whole goods pa rin yung pagbalik. Dilim. Okay pa naman din. Pag binabalik mo siya, hindi iba na yung forma niya. Tulad ng pag pinapak sa bahay. Maganda yung pagkakapak. Pero pag dito sa campsite, magtuloy na kayo, mamadali na kayo, hindi na siya maayos. Yan. Yung kabila naman. Tingnan tayo sa soft pan dyan. So yun guys, mag-pitch na kami dito sa Tanay Windmill. See you on the next video. Camping experience sa Tanay Windmill. Salamat! Bye!